Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, pag-uusapan po natin yung mga naging katanungan sa akin ng kaibon natin. Marami-rami tayong kaibon ang nagtatanong patungkol dito sa topic natin. Ang katanungan po nila, halos iisa lang din naman yung pinupunto. Kaya po gumawa tayo ng content na iisa lang din po ang kasagutan. Mga kaibon, ang katanungan sa akin ng kaibon natin, bakit daw nagkakaroon ng madiin na pale follow? Bakit naman daw nagkakaroon ng light form na kulay ng pale follow? Ano daw ba ang mga naging dahilan kung bakit merong madiin at merong light form? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Alam nyo mga kaibon, kaya nagkaroon ng madiin at nagkaroon ng light form na pale follow. Base kasi sa karanasan ko mga kaibon, siguro dahil po sa pagpa-project ng mga kaibon natin, kaya po nakakagawa ng medyo madiin, nakakagawa naman ng talagang light form. Dito sa mga light form mga kaibon, talagang sa tingin ko sa mga pagpa-project po ito nakukuha. Dahil po base lamang sa karanasan ko, nagkaroon din tayo ng pagpa-project, lalong-lalo na po nung talagang usong-uso yung pagpa-project ng pale follow na dilute. So nag-project din po tayo noon ng pale follow na dilute. Meron din tayong mga naging content dyan. Doon sa pagpa-project ng pale follow na dilute, bandang huli ko na po naisip na parang hindi maganda kapag mag-project tayo ng pale follow at dilute. Dahil nga doon sa naging experience natin na nagkaroon tayo ng painakay na Opa pale na dilute na hindi naman natin nakita yung kagandahan ng dilute doon sa Opa pale na yon. Dahil po mali po ang naging pagpa-project natin ng yon na bandang huli ko na lang po naisip. Ito kasing dilute, 80% po to 90% eumelanin reduction. Yung pale follow naman, halos pareho lang po yan, eumelanin reduction. Ngayon, kapag ang isang ibon eumelanin reduction, doon na natin makikita na talagang puputi yung isang ibon. Ang eumelanin kasi mga kaibon, sila po ang nagpo-produce para magkaroon ng kulay black and gray at blue ang mga alaga nating ibon. Kumbaga siya ang nagbibigay para maging madiin ang kulay ng isang ibon, ang tinatawag po natin na eumelanin. Ang pisitasin naman na tinatawag sa mga alaga natin, sila din po ang nagbibigay ng kulay. Halimbawa kagaya sa mga ino, puti, orange at itong dilaw. Sila ang nagbibigay. Ngayon, dahil eumelanin reduction, pareho ang pale follow at ang dilute, kapag pinagsama mo yan dahil sila ay reduction, sila ang kumbaga tinatanggal nila yung kulay na black and gray and then itong blue. Kumbaga tinatanggal yung darker color sa isang ibon. Dahil pareho nga silang eumelanin reduction, kapag po yung darker color tinanggal, ang kalalabasan talagang kulay puti. Kagaya ng mga white bulls, ino, na kagaya ng white bulls at sa albino, yung puti na lang halos ang matitira. Kaya kapag pinagbangga mo po ang parehong eumelanin reduction na ibon, ang kalalabasan talagang light form. Kaya parang sa akin doon sa pagpa-project ng yon, hindi maganda na pagparisin ang parehong eumelanin reduction. Ang purpose ko lang kasi noon sa pagpa-project ng pale follow dilute, baka sakaling mapa-reduction ko yung kulay ng katawan. Halimbawa, yung pale follow kahit maging light form yung katawan, basta maging darker color yung flight feathers maging gray. So parang dilute na ginawa nating kulay pula ang mata. So yun ang purpose natin doon.
Kaso bandang huli ko nang naisip talaga na pareho pala itong reduction. So paano ko to mapapa darker color ang flight feathers? Dahil pareho ngang reduction, tinatanggal yung darker color ng katawan nila. So paano natin to magiging gray? So walang nangyari doon. Reduction yung katawan, tapos yung flight feathers mas lalong naging reduction yung flight feathers, mas lalong pumuti. So hindi ko na tuloy nakita kung dilute pa ba to or kaya naman visual dilute ba to na pilpalo, dahil nga sa kulay niya na sobrang light form ng kulay, kaya hindi natin makita. Kaya doon sa mga naging past video ko tungkol dyan, ipinaliwanag ko doon na yung isang pilpalo, hindi mo masasabi kung dilute siya na pilpalo. Kinakailangan mo pang itis breed sa meron dugong dilute din. Kapag naglabas ng visual na dilute, siya na nga ang pilpalo dilute, dahil nga doon sa pinakang kulay na naging light form masyado. Kasi ito, napakasimpleng paliwanag, mantakin nyo po, parehong 90% to 80% ang pinagpares natin eumelanin reduction. Ngayon, dahil pareho silang eumelanin reduction, tinatanggal yung darker color sa katawan, ang kalalabasan na kulay, light form. Kung green man yan, parang ino yung kulay niya. Kung blue man yan, blue series, parang white bull ang magiging kulay niya. Pero meron pa rin konting blue sa katawan, pero talaga mapusyaw masyado. So yan po, doon naman sa mga nag-project ng mga madidiin. So doon tayo naka-experience makapagpalabas ng madiin na pilpalo. Yan, ay topic rin natin yan noon, ay vlog din natin yan. Yung pag-project ng madiin na pilpalo. Kung gusto mo makapagpalabas ng madiin na pilpalo, magsimula kang mag-project sa pale-faded na 6-link. Yung pale-faded po na tinatawag, ang mode of inheritance po niyan, 6-link parang opaline. Magkaiba po ang pilpalo at magkaiba po ang pale-faded. Ang pilpalo mga kaibon, red eye. Ang mode of inheritance niya, autosomal recessive. Ang pale-faded mga kaibon na tinatawag na aka 6-link, mga kaibon, ang mode of inheritance po niyan, 6-link parang opaline siya. So doon kayo mag-project kung gusto niyo makapagpalabas ng madiin na pilpalo. Yun talaga ang ginagamit na materyales. Yung pale-faded, siya talaga ang ginagamit para i-project para sa mga madidiin na pilpalo. Yung pale-faded kasi mga kaibon, kung titingnan ninyo ang flight feathers ng pale-faded, akala po ninyo pang danpalo, bronze palo. So yan po ang flight feathers niyan, talagang madiin. Yung ibabaw, kung sa green series, ang ibabaw green, ang baba dark gray. Kaya po napakaganda po niyan. Kaya po yung pilpalo kasi, ang flight feathers niyan medyo light form na gray, medyo hindi gaanong madiin na kulay gray. Kapag po binangga mo yan dyan sa pale-faded, tapos nakakuha ka na ng materyales, pag pinagbangga mo na yung mga magiging anak niyan, or kaya naman kung magbangga ka ng halimbawa pilpalo ay pale-faded na cock, ngayon yung pale-faded na cock mo dapat naka-split sa pilpalo. Tapos ibangga mo po yan sa for example, pilpalo visual na hen, kung opa man yan or what. So halimbawa kung opa man yung pale-faded mo, basta naka-split yan sa pilpalo. Pag pinagbangga mo na yan dahil 6-link, mag-aanak po yan ng visual pale-faded na hen. Doon nyo po makikita yan kung ang ilabas niya pilpalo na 6-link na hen. Kapag po talagang nilabas pilpalo 6-link na hen, halimbawa dahil pilpalo na visual, dahil nga 6-link yung pale-faded, maglalabas yun ng kung maglabas sa visual, may karga doon sa visual, maglalabas po yun ng pilpalo 6-link na pale-faded mga kaibon. So talagang makikita po ninyo yung diin ng pilpalo niyan mga kaibon. Kaya napakaganda po na ibangga po ninyo yung kung gusto niyo magpalabas ng madiin doon sa pale-faded. Kung magbabangga kayo ng mga materials, for example kagaya ng pilpalo, for example sa opaline, pilpalo,
split dilute na back to back, mga ganyan, talagang kayo na lang po ang talagang humusga. Talagang light form po yan dahil nga pareho pong eumelanin reduction ang dalawa. Kung gusto niyo naman madiin, doon po kayo sa pill faded. Talagang yan po ang the best pampadiin ng mga pill palo. So doon sa mga kaibon natin, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Maraming salamat po doon sa mga kaibon natin na nagtanong. Pabirding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.